Bago ko nga lisanin ang lugar na ito, nais ko munang ituro sa kanila kung papaano dumiskarte bilang isang OFW. Si Jacob at si Brian nga pala yung papalit sa akin bilang isang cargador dito sa accommodation namin. Kung nga sa kanila kung ano ang kalakaran kapag magpapapick up ng LBC kapag ka sila may client. Kung paano nila i-deliver yung mga empty box at isa lang ang tanging sasabihin ko sa kanila. Unang-una, kailangan makapal ang mukha mo dito. Kailangan mong makisama na kahit ano pang ugali ng makakasalamuha mo. Hindi naman kasi pare-parehas ang ugali ng tao. Sobrang marami kang maririnig, sobrang maraming maninira sa'yo, maliman o tama ang ginagawa mo. Siyempre, pinakalas, kailangan mahaba ang pasensya mo sa lahat ng bagay. Bali ngayong araw nga, merong 4 kaming client dito sa accommodation namin na magpapadala ng LBC Cargo na para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So yan ang mga ating katulong sa pag ng agent. Dahil napagod na sila, tinulak na lang nila yung LBC natin nakapadala. Uncle, para mas malaki pa yun sa'yo. Bali, meron din ditong nagpadala. Ayan, air cargo naman to ipapadala natin. Air cargo, ayan, air cargo. Yung isa, sea cargo. So yan, sa mga natin dyan, mga kababayan na gusto magpabagahe, i-PM nyo lang po ako. Ayan, pwede natin yan pick upin ng libre. At syempre, merong kukuha din ng libre. May magbubuhat. So yung guys, may kukunin pa kaming isa. Bali, 4 nga pala yung magpapadala na kababayan natin ngayon sa LBC. Yan, 4 na. Ha? So ito naman yung pangatlo na kukunin namin box. Ayan. 7 buwan pinag-ipunan. Ngayon, ipapadala na sa Pilipinas para sa kanyang pamilya. Laki niya na. Large naman yan, large. Sea cargo din yan, sea cargo. Ayan, kaya pala niya ako ng isa eh. Oh? Pandakas pala niya ang lula. Sobrang nakitaan ko kasi si Jacob ng dedication pagdating sa diskarte sa buhay. Yung tipong gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya, didiskarte siya ng malupit, syempre para sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Kinuha ko na nga rin pala si Brian para kung sakali mawala na ako dito sa Saudi Arabia, siya na yung makakatulong niya sa pagbubuhat dahil si Brian ay napakalakas talaga at kayang-kayang isang large na box ng LBC. Dahil sanay na sanay nga itong si Brian sa pagbubuhat, dati nga daw nagtatrabaho siya sa palengking kargador. Pala, dahil ka nagbubuhat ng troso? Pagkatapos nga namin kunin sa iba't ibang building ang 3 box, ito na ang LBC para pick upin yung mga kababayan nating nagpadala ng bagahe. Isa na nga rin dito Sir Aji nagpadala ng LBC Cargo sa kanyang mahal sa buhay dahil siya ay malapit na mag-exit. Naman kami kukunin sa 5th floor, medyo mataas siya kasi walang elevator dito, kaya mano-mano. Dito naman si Uncle at malakas, kaya niya mag-isa yan. Yeah. Yan, sa 5th floor kami pupunta. So, pang-4 na box na ito kukunin namin. Meron nga nagpahabol na ating isang kababayan na magpapadala din daw siya ng LBC Cargo. Bali, pupuntahan nga namin siya sa 5th floor ay dahil hindi daw niya kaya mag-isa, kaya naman tutulungan na namin magbuhat. Sir, pagdating sa buhatan ay siyempre meron tayong pambato dyan. Andiyan si Brian at saka si Jacob. Bali, yung magpapadala ng LBC Cargo na ito ay taga Mindanao sa Pilipinas. Yung laman ng box na ito ay mga damit niya at iba't iba niyang gamit dahil nag-final exit na nga rin siya dito sa aming company. Tama nga yan, kabayan. Kung ikaw ay magpa-final exit na sa iyong company, syempre kailangan mong ipadala yung mga bagahe mo dahil sagot na ng LBC yan. Walang pahinga na. Wala picture ah. Pahinga. Pahinga mo na. Pagkatapos nga nilang kunin sa 5th floor, talagang mararamdam mo yung pagod. Dati nga ho, nung bago ako dito, naranasan ko nga magbuhat mula 5th floor hanggang ground floor na mag-isa lang ako magbuhat ng LBC. Sa mga hindi ko makakalimutan, naging party talaga ako ng LBC dito sa Saudi Arabia. Barya-barya lang yung kinikita ko dito, ay sobrang napakalaking tulong nito para sa akin at para sa pamilya ko. Nandito na nga pala yung magpipick up, etong si Johnny. Hindi po kayong mag-direct sa kanya para ipapick up mga LBC cargo nyo. Dito lang po yan sa Jeddah. Ang kagandahan pa dito sa LBC at dito mo lang yan makikita, kapag nakalimutan mo mag-withdraw at wala kang cash, pero meron kang debit card or credit card, ay pwede dahil meron na siyang machine dito sa LBC. At syempre, good news, dito sa LBC ay pwede din installment mo 3 months to pay. O diba, saan ka pa magpapadala? Syempre sa LBC na. Syempre, hindi mo mawala, laging may promotion ang LBC. Ayan. Sir, ilang buwan mo siya inipon yung iyong box? Hindi kasi ano na ako, exit na ako yan. Saka mga lumang damit ko lang yan. Mga tagal na din, sayang din kasi pag iiwan ko dito. Exit na pala sir, kaya ano niya, pinabagayan niya sa ano. Bakit sa LBC sir? Dito lang ako nagpadala dati at saka Subok na. subok na. Ayan. Saka safe yung mga gamit natin pag dumating sa Pilipinas. Ayun.
Ayan, sa mga kababayan natin dyan gusto magpadala, kung gusto nyo subok, talaga namang LBC muna yan. Dahil Jeddah, ayan Sir Juni po yung magpipick up ng inyong LBC. Pwede nyo po akong diretsyong kontakin, pwede rin po kay Sir Juni yung kung sino po yung magpapapick up. So Sir Juni, ilang araw po yung darating po kapag air cargo para sa ating kababayan? Para sa kaalaman ng lahat, ang cut-off po natin sa air cargo every Saturday. Ang departure po natin every Tuesday. So, upon departure po sa Manila, Luzon, 3 to 5 days lang po. Visayas, Mindanao, 10 to 15 days. So yun. So sa Sea Cargo, ilan po estimate, ilang araw po, ilang buwan? Sa Sea Cargo, every week po tayo nag-loading sa container. Tapos, ang Luzon, Manila, 45 to 60 days. Visayas, Mindanao, 2 to 3 months. Tala kayo ay dito na yan sa LBC dahil sa LBC ay talagang subok at mapagkakatiwalaan na. LBC mo na yan, ka LBC. Kuha na nga rin pala kami ng empty carton sa mga kababayan natin dito sa may accommodation namin. Dahil sobrang dami talaga nagpapadala ng mga bagahe dito sa accommodation namin para sa kanilang pamilya. Hindi na kayo mahihirapan pa pumunta sa malayo dahil kami na mismo ni Jacob ang magdi-deliver sa kwarto nyo. Kaya kabayan, kung ikaw ay nais magpadala ng bagahe at wala ka pang empty carton na LBC, kontakin mo na ako at i-deliver ko sa'yo kahit anong oras. Dito sa abroad ay bihira ka makakita ng tao makakasundo mo at mapagkakatiwalaan mo. Tapos nga nila magbuhat ng 4 na karton, ititreat natin sila ng dinner dito sa Kabsahan. Siyempre kasama rin namin yung mga asawa naming mababait. Ang oras na nga ay talaga namang sinamahan pa kami dito sa Kabsahan ng mga asawa namin. Sobrang natutuwa nga ako dahil hindi lang pala ako yung may asawang ganito. 3 pala kami. Charot. Hanggang doon na lang po. Maraming po salamat. Ingat. God bless. Thank you Lord sa blessings sa araw-araw. Good luck sa ating 3 sa mga asawa natin, mga brother. Ito si Pinidiskarte na dapa noon, muling bumangon ngayon para sa pangarap.